Inako ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang responsibilidad sa pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnayan ng kinakaharap na kasong crime against humanity. Pero sa paulit-ulit na pagdinig hanggang sa mga oras na ito, bigo ang mga senador na mapiga ang mga government officials kung sino ba talaga ang nag-utos para madala ang Pangulo sa dahig matapos siyang maaresto. In fact, Mr. Senator, Naniniwala si Supreme Court Retired Justice Adolfo Ascuna Jr. na nagkaroon ng paglabag sa batas nang isurrender ng mga otoridad si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat mga kapatid, mga kababayan at mga boss. Ang pag-uusapan natin sa araw na ito ay yung nangyaring Senate Investigative Hearing ni Senator Amy Marcos. Kaya panuorin natin yan mamaya, pero bago yan, bati muna tayo ng isang magandang umaga po Luzon, Visayas at Mindanao, at syempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat yan. Kamusta na po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kagaya ng sinabi natin, panunuorin natin ngayon ang Senate Inquiry Hearing na ginawa ni Senator Amy Marcos. At nagkainitan po sila dating Chief PNP, Senator Bato de la Rosa at si Justice Secretary Crispin Remulla. Kaya panuorin muna natin ang video tsaka tayo gagawa ng reaksyon. Video! Samantala, isang retiradong maestrado ng Korte Suprema ang kumbinsidong may nalabag na batas ng isuko ng mga otoridad si dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court. Nilinaw ni retired Supreme Court Justice Adolfo Ascuna na legal naman ang arrest warrant, pero nagkaroon niya ng pag-abuso sa paraan ng pagsuko sa dating Pangulo. Alamin po natin ang buong detalye sa report ni Mean Corvera live mula sa Senado. Mean. Inako ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang responsibilidad sa pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnayan ng kinakaharap na kasong crime against humanity. Pero sa paulit-ulit na pagdinig hanggang sa mga oras na ito, bigo ang mga senador na mapiga ang mga government officials kung sino ba talaga ang nag-utos para madala ang Pangulo sa dahig matapos siyang maaresto. in fact, Mr. Senator, Naniniwala si Supreme Court Retired Justice Adolfo Ascuna Jr. na nagkaroon ng paglabag sa batas nang isurrender ng mga otoridad si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Sa ikatlong pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations, sinabi ni Ascuna na legal ang warrant of arrest laban sa dating Pangulo, pero malinaw na may nangyaring pag-abuso sa paraan ng pagsuko sa kanya, hindi lang sa parte ng Philippine National Police kundi sa ICC. Sa ilalim anya ng Rome Statute, obligado ang bansa na isuko ang isang taong naharap sa kaso gaya ni Duterte kung mayroong sinusunod na tratado. Pero dahil kumalas na ang Pilipinas, hindi na obligadong sumunod. in fact, Mr. Senator, the procedure in the ICC calls for bringing the person to a Philippine court first before surrendering the person to the ICC. So if you do not follow that, it can be argued that there is what they call abuse of process, and an abuse of process can be raised in the ICC itself. Gayunman, may residual power pa rin ang Pilipinas na isuko ang isang tao kung may ginagawa ng investigasyon ng ICC 2 taon bago ang pag-withdraw sa tratado. Pero kung susundin ang batas ng Pilipinas, dapat bago isuko ang dating Pangulo sa ICC, dapat iniharap muna siya sa lokal na korte. Yan ay para sumailalim sa validation ng korte kung tama ba ang taong inaaresto at para mabasahan siya ng sakdal. Sa palagay ko po ay it's either we have the Rome Statute or not. If we don't have a treaty, then we cannot surrender the suspect to the ICC under this section, because this section requires that the surrender be pursuant to a treaty.
pursuant means in accordance with. And so if there is no treaty, in my view, we cannot make consequences. What possible violations are there to local law and our Constitution? the possible violation, Madam Chair, consists in the surrender without passing through the court, what we call extrajudicial rendition. That issue will have to be resolved by the Supreme Court, whether or not an extrajudicial rendition is valid in the Philippines in view of our Constitution. If they observe due process. Nagkasagutan naman sina Senador Ronald Bato de la Rosa at Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa pagdinig. Nanindigan kasi si Remulla na sinunod ng gobyerno ang due process dahil 7 taon na raw iniimbestigahan ng ICC ang kasong crime against humanity laban sa dating Pangulo. Katunayan, nagbigay ang ICC ng notice sa mga ahensya ng gobyerno. Yung nag-issue po na warrant of arrest if they observe due process. Ang alam po natin, 7 taon pong inimbestigahan itong kasong to, nagbigay po ng notice to sa mga kinauukulan na maaari nilang kasuhan. At pinayagan sila sumagot. Pero tanong ni De La Rosa, saan nakuha ng kalihim ang impormasyon? Saan kayo nagkakuha ng information na yan? Na yung mga Ganun ho kasi ang binigyan ng tanong, pinapasagot yung mga akusado. Saan po kayo nakakuha ng impormasyon na yan? Tsaka sinusubukan po nilang kausapin. Yun po yung alam ko. I'm asking about yung sinabi mo kanina. Natural po yan, nakalakaran, kahit anong korte po, ay binibigyan ng pagkakataon na sumagot ang tao sa mga paratang sa kanya. Inilatag din ng senador sa pagdinig ang 2 dissenting opinion mula sa pre-trial chamber ng ICC na nagsabi na walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas dahil ang pag-request ng permission mula sa ICC prosecution ay ginawang 2 taon matapos ang withdrawal natin sa Rome Statute. At ito'y ginawa nila 2 years after nag-effect yung ating withdrawal from the ICC. Ginawa po nila yan 2 years. Kaya nga 2 dissenting opinion yun eh. So sana, kung tayo, if you want to interpret itong mga bagay-bagay na ito, sana we have to interpret it in favor of our people. Tao natin ito eh. Pilipino ito. Bakit natin papaboran yung mga foreigner na mga banyaga na yan? Sila na nga nagsabi. It was the request for to conduct investigation was triggered 2 years after nag-effect yung ating withdrawal. Nang tanungin ni Cedro Amy Marcos sino ba talaga ang nagutos na isakay agad sa eroplano at dalhin sa dahig ang dating Pangulo, pag-amin ni Remulla, sila ang nagdesisyon na isurrender ito para sa ikabubuti ng bansa. Yun po yung yun ang best judgment namin. Yun po ang tingin namin na mabuti po sa ating bansa. Yung sinusunod po natin, yung ating international humanitarian law, So bakit pa natin sinurinder? Bakit pa natin kasi yun po yung sinasabi ng batas eh. May surrender. May yun po yung surrender. sinasabi. Opo. Ayun, that's what the law says. The law may be harsh, but it is the law. Mistulang sinisisi pa ni Remulla ang dating Pangulo sa pagsasabing kung hindi kumalasa ang Pilipinas sa Rome Statute, hihintay nila ang kautusan ng local court batay sa proseso ng extradition. Mas gugustuhin kong intayin ang magiging hatol ng Korte Suprema sa issue. Hindi ho natin kahit magdamag po tayo rito, hindi ho magbabago ang paningin nyo at hindi ho magbabago ang paningin ko. Ali, sa paulit-ulit na pagtatanong kung sino ang dapat managot, hindi yan masagot ng mga opisyal ng gobyerno. Sa ngayon, sabi ng DOJ, kailangan munang i-interpret ito ng Korte Suprema, lalo't may nakapending na mga petisyon sa kataas-taasang hukuman. Kanina, Ali, ay pinatawa ng contempt ng Senado itong si transnational crime, Marcos Lacanilao, matapos siyang hindi makontento yung mga senador sa sagot nito
itong opisyal. Sa pagdinig kanina ay nagmosyon si Senador Ronald Bato de la Rosa para maipakontempt si Lacanilaw dahil tinukoy ni Senator Amy Marcos yung naging sagot ni Lacanilaw dun sa hindi niya daw alam yung petsa, yung oras at bakit nadala at naisakay sa eroplano itong si dating Pangulong Duterte, samantalang siya yung nag-facilitate at nag-coordinate dito sa mga otoridad mula doon sa warrant of arrest o sa pag-i-issue ng warrant of arrest hanggang doon sa may paliparan. Unang tinukoy nga ni Marcos yung naging sagot nila Lacanilaw na I do not know, na napikon si De La Rosa dahil halata naman daw na nagsisinungaling itong mga opisyal pero itinatago yung impormasyon sa publiko. Sa ngayon, Ali, nagpapatuloy pa rin itong pagdinig ng Senado. Balik sa inyo. Sa napanood nating video, ito yung tinatalakay dito kung ano ba talagang nangyari sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Legal ba ito o illegal? Base sa narinig natin dyan sa video na sinasabi nila, mayroon silang eksperto dyan na tinawag. Ang sabi legal naman daw yung warrant of arrest. Yun yung legal. Pero yung pagdala kay Pangulong Duterte mula dito sa Pilipinas patungong Netherlands, yun ang questionable. Kaya eto ngayon yung pinagdidibatihan nila dyan. At syempre pa, may kanya-kanya silang opinion. May kanya-kanya silang palusot. Lalo na itong sina Justice Secretary Crispin Remulla at saka si General Torre. Eto ngayon yung pinipiga nila sapagkat sinasabi nila illegal yung pagpadala kay Pangulong Digong papuntang Netherlands. Pero syempre pinaninindiganan nilang legal. At pinaamin talaga nila Senator Bato de la Rosa at ni Senator Amy kung sino ba talagang nag-utos nito. Kung kaninong pagpapasya pa talaga, kanino nang galing yung pagpapasya na dadalhin talaga isasakay si Pangulong Duterte sa eroplano patungong Netherlands. At umamin po si Justice Secretary, base sa narinig natin, napanood natin sa video, umamin siya na siya ang responsible doon sa pangyayari sapagkat ito raw ay nasusulat sa batas. Kaya nagkasagutan sila ni Senator Bato de la Rosa ukol dyan. But anyway, ito yung sinasabi natin dito, ito reaksyon natin ito bilang isang mamamayang Pilipino. Malaya naman tayo mag-react dito. Ang hirap kasi sa mga ganitong pagkakataon, gumagamit sila ng mga technical words. Abogado kasi ito si Justice Secretary Crispin Remulla. Samantalang ito si Senator Bato de la Rosa, dating PNP chief sa pamumuno ni dating Pangulong Digong. Ngayon, siyempre, may kanya-kanya silang paniniwala at mayroon silang talagang sinusundan na batas daw. Parehas silang may sinusundan na batas. Si Justice Secretary may sinusundang batas. Ito naman po si Senator Bato may sinusundan ding batas. Ito nga yung tanong. I-comment ninyo sa baba. Ang gulo, di ba? Basic lang sana. Dapat hindi na kailangan pang malaking argumento dyan Di ba? Hindi na kailangan pang maging abogado ka. Ang kailangan dito yung solusyon sa problema. Ang nangyayari kasi, awayan ng dalawang pamilya, inadadama yung mga ordinaryong Pilipino na kagaya natin. Kagaya ng mga nagrarally, di ba nadadamay sila? Siyempre, naiisang tabi yung kanilang pamumuhay sapagkat kailangan nilang dumalo sa rally dahil yun ang bugso ng kanilang damdamin. Pero tignan ninyo, kukulayan pa rin, kinukulayan pa rin na bayaran daw ang mga ito. Pero balik tayo dito sa isyo. Ito yung sinasabi natin dito, na pagdating sa batas, yung baluktot pwede mong may tuwid. Kasi pagalingan ito pag mahina ka, babaluktot yun. Pero pagka magaling ka, matutuwid yun. Kasi alam nila, yung batas, tayo naman ang alam lang natin, butas. Kasi hindi naman tayo nag-aaral ng batas. Ang batas lang natin na nalalaman, yung karapatan natin bilang isang Pilipino. Yun lang ang nalalaman natin. Pag inabuso tayo, alam natin nabuso na tayo. Diba? Pero pag legal na termino ang pinag-usapan, sa kanila nang gagaling yan. Kaya nagkakagulo ang taong bayan ng dahil sa batas. Kasi may batas na sinusunod yung isa, may batas din na sinusunod yung isa. Batas versus batas ang naglalaban ngayon. Kaya ang kawawa, yung mga taong nasa baba. Diba? Apektado lahat. Kasi sila yung nasa taas, sila yung namumuno, sila yung nag-aaway, sila yung nag-uumpugan na parang bato. Siyempre, yung mga naiipit sa baba, tayong mga maliliit. With that, maraming salamat sa suporta ninyo at sana nag-enjoy kayo dito sa ginawa natin palabas. At siyempre pa, kagaya ng sinasabi natin dito, mag-iingat tayong lahat. Pwera lang sa mga taong hindi nag-iingat. Ay, nakalimutan ako, paki-subscribe naman Paki-subscribe naman. Maraming salamat po. Mag-iingat tayong lahat.